Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba umiyak ng sobra itong si virus ng Senado na ito na si Riza Hontivirus patungkol nga sa kanyang bidyong pinost sa kanyang social media account na tila ba nagmamayabang at nagmamalanis na kahit naman alam natin na sobrang dumi na ng kamay nitong virus na ito kahit ilang beses pa niyang hugas-hugasan. Apakawalang hiya talaga ng kabit ni Kuting na ito na inaagawan nito ang asawa ni Kuting na si Ahas ng Malacanang na si Lizata Nasmags. Sa bagay, kung tutusin ay wala din namang mag-iiba dahil pareho naman silang duldog nitong si Virus ng Senado na si Ontivirus at itong si Lizata Nasmags ang Ahas ng Malacanang. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, bakit si former President Rodrigo Roa Duterte ang topic? Pwede bang bigas na napakamahal na asikasuhin muna ninyo? Praying that Kuting will find release with all the issues. Sana he opens his mouth to answer issues. Ngayon ko po napagtanto na totoo po yung figure na more than 3 million Filipinos ang suffering from different depressions. Kaya dapat pong magkaroon ng programa ang gobyerno ng life coaching seminars ang ating mga opisyales. Need po nila yon para maging masaya din po sila sa tama at hindi sa maling kaparaanan kundi buong bayan po ang nasisira. You said it very well, sir. Bottom line regarding the secret agreement, I am sure nag-hallucinate si Kuting. Besides, hindi ba niya napanood ang video between Enrile and Trillanes na nag-walk out during questioning tungkol sa West Philippine Sea? Sakto, git ang imo hambal, sir. Dapat ang palibugan sang mga officials from national government down to local government. Unahon tani ang economic problems. Mahal na tanan nga balon. Kung talumpang doon una, ang sektor ka mangunguma kung mangingisda kay sila ni ang nagaproduce kapag kaon naton tanan. Gentleman's agreement, ibig sabihin usapang lalaki. Anong masama dun? Pwede ang usapan nila na walang mangyayaring gulo sa South China Sea. Na yun, tama talaga ang nangyari noon. Bakit gawin pa itong issue sa palagi nilang pamumulitika? Matapos na lang ang termino, puro pamumulitika lang ang ginagawa. At ngayon, kinakalkal pa tayo tungo sa gyera. Ang kahirapan ng mga mamamayan ay walang ginagawang lunas. Ang gyera ay walang mabuting kahantungan, kundi ang mas lalong paghihirap ng mga mamamayan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Oh, sinabi mo na ang gulo-gulo ng kampo ni Duterte. Tapos, magdadakdak ka pa dyan, magsasalita ka pa dyan sa media, mas lalo itong gugulo. Actually, si Duterte, ang kampo ni na Duterte, tahimik lamang. Bakit itong administrasyon na ito, itong administrasyon ni PBBM, hindi kayo makapagtrabaho ng tahimik sa West Philippine Sea? Bakit hindi kayo makapagtrabaho na hindi kayo mag-blame game? Bakit turo kayo ng turo kung sino yung may kasalanan? Kayo yung presidente ngayon. Kayo yung senador ngayon. Bakit dapat nyong ituro si Duterte? Nananahimik na yung mama. Ha? Wala na siyang kinalaman dyan dahil tapos na ang pagiging chief architect niya sa Pilipinas. Wala na siyang power dyan. Wala na siyang magagawa dyan sa issue ng West Philippine Sea. Kayo ang magtrabaho dyan. Kayo yung government official. Ha? Pinakain kayo ng taong bayan, sinusweldohan kayo ng tax ng taong bayan. Bakit hindi kayo magtrabaho? Paimbestigahan mo si Duterte tungkol dyan. Pagkatapos makulong si Duterte, makulong kung sino yung dapat makulong. Pagkatapos anong mangyari? Mabubusog ba ang taong bayan dyan, Ontiveros? Hindi. Oh. Iudyok mo si PBBM, ha? Na gumawa ng ibang strategy. Oh. Kung ang layunin mo, Ontiveros, kasi parang ginagamit mo ang itong issue ng China
West Philippine Sea issue, itong gentleman's agreement, para imbestigahan itong si Duterte. Bakit sobrang malalim ang galit nyo sa mga Duterte? Oh. Bakit ginamit nyo pa itong issue ng gentleman's agreement na ito? Diba? Huwag mong gamitin ito. Huwag mong gamitin ang taong bayan para lang sa inyong mga gustong mangyari. Ikaw ang may gustong paimbestigahan si Duterte, di ba? Tungkol dito. Ang taong bayan, wala. Wala silang makukuha dyan, Hontiveros. Oh, play. Continue. Contradictory statements, all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Talagang pakikinggan ka. Dahil Senador ka, Hontiveros. Nangangarap ka pang pakinggan ka, di ba? Sige, imbestigahan mo na ang dapat imbestigahan. Kung gusto mong pumunta si President Duterte dyan sa Senado, sige, tingnan natin. Kasi alam ko naman, Duterte can defend himself. Ewan ko lang sa iyo kung ikaw. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea. Totoo naman eh. Bakit? Hindi totoo? Bakit bitter ka ba sa sinabi ni Duterte na mas maayos talaga ang ginawa niya compare ngayon? Alam mo, sa panahon ni Duterte, wala tayong mga sundalong nasasaktan, nasugatan. Okay? Dahil si Duterte, he handled it professionally with Xi Jinping. Ang kaibahan ngayon, tumaas yung tensyon ng China, it's all because, unang-una, nagtayo tayo ng maraming EDCA sites. It's a slap on their face. Insulto yan sa China. Oh. Yun ang una. Bakit naman tayo magtatayo ng EDCA sites dyan? Ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos, nagtayo tayo ng EDCA sites dahil for security reasons raw. So meaning to say, kasali dyan ang US, meaning to say, ang mga kalaban ng USA also is open to attack the Philippines. Di ba? Pumayag tayo dyan sa EDCA sites na yan eh. Kung hindi tayo pumayag, yung kalaban ng mga taga-Amerika, kagaya nitong mga China, hindi open yan. Di ba? Kung hindi, nagtagumpay naman tayo na hindi natin nilagyan ng mga EDCA sites na yan eh. Oh. Yan ang hindi maiintindihan ninyo, Hontiveros. Hindi kayo marunong, expert si former President Duterte tungkol dito sa mga foreign policy. Oh. Talagang hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong alam dito. Sa totoo lang, real talk tayo dito. Nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese Navy vessels with missiles chased and harassed Filipino journalists. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet. Itong mga pinagsasabi ngayon ni Hontiveros, hindi ko alam kung saan siya nakakuha itong mga detalye dito. Okay? Sana, Hontiveros, nagpakita ka ng mga ebidensya ng mga pinagsasabi mo. Okay? Dahil madali lang tayong magsalita eh. Pwede tayong dakdak ng dakdak dyan eh. Kasi madali. Matapang kayo sa China, Hontiveros. Bakit hindi kayo ang manguna doon? Magdala ka ng flag ng Amerika at Pilipinas doon. Magwagayway ka doon. Tapos nakaabang. Sabi nga Banat Bay, magkaabang yung yung naka-video sa inyo. Tapos magsisigaw ka doon. Sulong Pilipinas! Sige, gawin mo yan. Hi Ma'am Lichen. Blessed Tuesday po, Sir Don Mar. Ayan, Ma'am Lichen. Hi po. Doon, ikaw yung mangunguna, Hontiveros. Anong tawag doon? Palakpakan ka ng taong bayan. Ayan, marunong na akong magtagalog. Doon. Mag-wave ka doon. Okay? Maraming hahanga sa inyo.
Oh, iko-consider ka pang hero ng ating bansang Pilipinas. Oh. Di ba? in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Kaya nga, madali tayong magsabi dyan, Hontiveros, maglabas ka ng ebidensya. Ha? Dati, sa panahon ni former President Duterte, lahat ng media except SMNI kontra kay Duterte, Hontiveros. So lahat ng mga galaw sa West Philippine Sea, ini-broadcast yan sa mainstream media. Kinaibigan ni Duterte ang China. Ngayon, anong nangyari ngayon? Bakit hindi nyo matanggap-tanggap na mas mabuti yung ginawa ni Duterte kontra sa ngayon? Mamaya, ipapaliwanag ko yan on the part sa video ni PBBM. Mamaya. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol. Lahat naman tayo galit sa China eh. Walang kahit nga si Duterte hindi niya ginusto na winoter canon tayo ng China. Hontiveros, lahat tayo galit dyan eh. It's a matter of paano natin sila i-deal. Okay? Dahil kung kayo ang gawin namin, kung ikaw, Hontiveros, kung ikaw yung magiging presidente ng Pilipinas, ewan ko lang kung makakasolve ka dyan sa West Philippine Sea issue na yan. Grabe. Sobrang yabang nyo talaga, sa totoo lang. Ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas. Ang best friend niya. Ganyan talaga. Ganyan talaga ang pagkasabi niya. Yung best friend niya. Galit na galit talaga kay Kibuloy at ni Duterte. Ay, parang bata ka, Hontiveros. Ulitin natin Baka sabi nyo, baka exaggerate ko lang. Tingnan nyo. Play. China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala. Huwag niyang ipagtanggol ng best friend niya. China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Sa totoo lang, Hontiveros, natatawa talaga ako sa iyo, Hontiveros, kasi para kang bata ba na inaway? Sa totoo lang, parang yung bata na inaway eh. Yung best friend niya. Pasensya na po. Nadala lang ako kay Hontiveros. Breathe in, breathe out. So, Hontiveros, alam mo, mananahimik ka na lang, Hontiveros. Kasi yung pag-iyak-iyak mo at galit mo kay Kibuloy at Duterte, at the end of the day, kung itong mga taong tong inireklamo mo, kung makukulong ito, wala kaming mapapala dyan. Kaming taong bayan, wala kaming mapapala dyan. Hindi kami mabubusog dyan. Kayo, iniluklok kayo ng taong bayan, binoto kayo dyan para gumaan ang buhay ng bawat isang Pilipino. Okay? Pagtuunan nyo ng pansin ang problema ng sikmura ng mga kababayan natin. Kasi kung puro kayo hatred ng mga nagdaang politicians, wala. Pamumulitika lang yan, Hontiveros. Kaya nga, sabi ko, kung tayo ay boboto muli sa 2025, tandaan natin, iboto natin yung mga government officials na kagaya ni Senator Bongo, kagaya nitong si Robin Padilla, itong si VP Sara, yung mga katangian ng laging nagtatrabaho ba? Yun ang dapat nating iboto. Itong klaseng mga senadora, wala. Puros away, puot at galit lang ang mararating dyan sa Senado. Puro investigate.
Pero yung sikmura, yung tiyan ng mga kababayan nating Pilipino, wala. Gutom lahat. Di ba? Di ba? Gumawa kayo ng batas na ikauunlad natin. Gumawa kayo ng batas para gumaan ang pamumuhay ng ating kapwa Pilipino, Hontiveros. Wala kaming makukuha dyan sa mga investigations mong gusto mong mangyari. Sa totoo lang. At dahil dyan, si Presidente Bongbong Marcos nahihirapang makakuha ng sagot mula sa kampo ni former President Duterte kaugnay ng gentleman's agreement. Bakit kaya? Presidente ka, you have all the resources. Bakit ka na nahihirapan, Mr. President? Ayan, let's play the video. Nahihirapan na umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakuha ng sagot mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the first place, Mr. President, sige mamaya. Kaugnay ng gentleman's agreement ng administrasyon nito patungkol sa West Philippine Sea sa pagharap ni PBBM sa Akala nyo kape yung ininom ko? Hindi. Hindi ito kape. Ayan, unity in diversity. Hindi ito kape, guys. Calamansi juice. Para cleansing sa ating katawan. Play. Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCA 50th Anniversary Presidential Forum sa Manila kahapon. Sinabi nito na nakikipag-ugnayan siya Ito, sumagot na naman sa media itong si Presidente Bongbong Marcos. sa mga opisyal ng dating administrasyon. Gayman marami umanong palusot ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaya nananatiling walang linaw sa mga tanong nito. These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Baka yung ating comprehensive, Mr. President, akala ko nga noon matalino ka eh. Diba? Bakit ngayon nahihirapan ka? Kung kami nga na ordinaryong Pilipino, naiintindihan namin yung mga pahayag ni President Duterte sa media. Ha? Naintindihan namin. Mamaya, Mr. President, ipapahayag ko sa inyo. Ha? Akala ko ba bright ka, Mr. President? Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. So meaning, confused ka. Kasi marami kang naririnig. Di ba? Bakit hindi mo i-direktang tawagin sa telepono si former President Duterte? Taas ba ang pride mo? O palusot mo lang yan? Baka palusot mo lang. Because you can always call former President Duterte. Kaibigan mo si Vice President Inday Sara Duterte. Pwede kang kukuha ng telephone number niya. Bakit hindi mo magawa? Gawin mo yan para sa taong bayan. If you want answers tungkol dyan sa Ayungin Shoal, you have to do the extraordinary things. Nahihirapan ka. Kung ipatawag mo si Duterte, kaya mo yan, di ba? Presidente ka ng Pilipinas eh. Kaya nyo nga, di ba? Kaya nyo nga magpakulong ng mga kung sino-sino. Di ba? Gusto nyong ipakulong si, yung mga news anchor ng SMNI, na contempt nyo, sa kamera, pwede yan lahat. Huwag nang palusot. Kaya nyo yan. Baka akala kasi ni PBBM, na tayong mga taong bayan, hindi ka tayo naka-observe. Kasi sa tingin ko, sigurado, Mr. President, nakikinig ka lang sa mga chismis-chismis eh. Yan ang hirap sa atin eh. Patay tayo dyan. Kung gusto mong talagang malaman anong nangyari dyan, tawagan mo si Panelo. Si Panelo ang may alam. Nandun yan. Pwede mong tanungin si Anyo, yung kabinete mo. At higit sa lahat, open. Yan ang sabi ni former President Duterte. Open ang kanyang telepono, ang kanyang bahay, o kung siya man ay i-invite mong makipag-usap sa'yo. Tungkol dyan.
Bakit hindi mo magawa yan? Yan ang tanong. Bakit hindi mo magawa? It's all very maraming palusot. In other words, Maraming palusot o ikaw yung palusot? Sa totoo lang, mawalang galang na po, Mr. President. Ginagalang po kita because you are our president. No? Binoto kita. Pero I have to express my sentiments about this. You can always call President Duterte. Huwag mo nang sabihin palusot-palusot. Mas lalo lang yung gugulo eh. Ginugulo mo ang isipan ng taong bayan. Nagkagulo na nga eh. Dito sa aking chat box eh. Kanya-kanya ng bersyon ng mga explanation eh. Yan ba ang sinabi mo, Mr. President, na kung ikaw ang magiging presidente, merong unity? Yan naman ang campaign slogan nyo, di ba? Unity, 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 magkaisa tayong lahat, bagong lipunan, bagong bansa. Yun naman, di ba? Nasaan na ang unity dyan? Pinag-aaway mo itong taong bayan ngayon. Nag-aaway na. Nasaan ang unity? Nilaglag mo si VP Sara. Nasaan na ang unity na slogan mo? Na kapwa, mga supporters mo, nilaglag mo. Unity ka ng unity, pero si Kibuloy, nilaglag mo. Unity ka ng unity, yung SMNI na nagsuporta sa iyo, nilaglag mo. Nasaan ang unity dyan? Sige nga, explain. Diba? Yan ang hirap sa iyo, Mr. President eh. Kinalimutan mo yung mga taong sumusuporta sa inyo. Tapos, ang kakapal ng mukha mo na magsabi na unity, unity sa campaign slogan nyo, kakahiya. Actually, sa totoo lang, nakakahiya talaga. Unity, di ba, sa panahon ng kampanya, bagong Pilipinas, bagong mukha. Ayan, nauto tayo lahat. Nagpakita pa ng yung ako, sa totoo lang, hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako bakit sinuportahan kita, Mr. President. Nang iinganyo ako ng mga, at that time nang iinganyo pa ako na iboto ka ng mga viewers ko, mga audience ko sa Facebook at sa YouTube. Nang iinganyo ako eh. Hiyang-hiya ako. Suportahan natin si PBBM. Iboto natin si PBBM dahil may unity tayo. Dapat magkaisa na tayo. Hindi na natin aawayin yung mga dilaw at mga pulakan, yung mga pinklawan kasi unity tayo. Anong nangyari ngayon? Mas lalong nagkagulo. Walang unity. Doon pa lamang, Mr. President, nabudol na kami. Why don't you look back on the things that you have said during the campaign? Panoorin mo, maraming videos doon. Lahat, araw-araw, pumupunta ka ng iba't ibang parte ng Pilipinas, nangangampanya ka. Panoorin mo ulit ang mga videos mo. Panoorin mo ulit yung yung mga sinasabi mo. Ibang-iba sa mga ginagawa mo ngayon. Ibang-iba. Yung sinabi mo tungkol sa China. Yung Amerika, hindi dapat manggulo eh. Ano nangyari ngayon? Nakabuntot ka sa Amerika. Pagkatapos doon, pinahiya pa tayo. Walang flag ng Pilipinas. Ang sakit-sakit. Mas lalong gumugulo ang sinabi mong unity, Mr. President. Ako, anong ma-advise ko sa iyo ngayon, Mr. President? Tawagin mo si former President Duterte. Patawag mo sa Malacanang. Mag-usap kayo. Tapos ang mga confused na utak mo. Tapos. Okay? Doon. Tawagin mo si Duterte. Sige. Para matapos yung problema mo. Okay? At ukol dyan, still, itong si former President Duterte, he is convinced, ito yung aking
ito yung aking nalilito talaga ako sa kanyang argumento. Ha? He is convinced na meron talagang secret agreement. Ha? Sabi niya, he is convinced. Pero, hindi niya alam kung ano yung, sabi niya, I am convinced na merong secret agreement. Pero gusto niyang malaman sa kampo ni Duterte na ano ba yung pinag-usapan ng kampo ni Duterte at ni Xi Jinping. Gusto niyang malaman raw. Akala ko ba na-convince ka na merong secret agreement pero hindi mo pala alam kung ano yung agreement na yan? Di mo alam. O bakit ka convince? Diba? Mahuhuli ka talaga, Mr. President. Play! Muling binatipos ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakarang administrasyon kaugnay ng umano'y secret agreement sa China tungkol sa West Philippine Sea. Bakit? Sa kabila ng iringan, ginit ng Pangulo na hindi niya kikilalanin ang posibleng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Libi. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. Yan ang panibagong banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon. Kaugnay sa umano'y kasunduan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa FOCAC Presidential Forum, sinabi ni Marcos na hanggang ngayon, ang alam lang niya ay may secret agreement. Wala man lang daw ang alam niya, merong secret agreement. Ha? Klaro yun ha. Ang alam niya, merong secret agreement. Kung tatanungin mo siya, Mr. President, ano yung secret agreement? Nalilito nga ako kung ano yung pinag-usapan nila. Gusto kong malaman kung ano yung pinag-usapan nila. Hindi walang secret agreement, hindi mo alam eh. pagsabi sa kanila kung ano ang totoong laman nito. Why, when the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? No one mentioned kasi wala ngang secret agreement. Did you get? Nakagets ka ba, Mr. President? Bakit walang nag-mention sa secret agreement sa administrasyon ni Duterte? Kasi wala ngang secret agreement. Ha? Kung iyong pakinggan ang interview sa mainstream, sa media interview sa Davao with President Duterte, sabi ni Duterte, yung status quo, hindi yan ginalaw. Kung ano yung where is, as is, where is, yung nang doon pa kay Pinoy hanggang ngayon. Hanggang dumaan yan kay former President Duterte, hanggang sa inyo, yung status quo. Ano ba yung status quo? Meaning, walang gagalaw dyan. Walang tatayo dyan. Walang magdadala ng kung ano-anong construction materials. Okay? Ang ibig sabihin ni Duterte dyan na pinag-usapan nila ni Xi, kinausap niya na kung pwede, magdala lang kami ng pagkain at tubig sa aming mga kasundaluhan na mga nagugutom doon. Walang agreement, Mr. President. Okay? Itong si Roque na pinakinggan nyo na sinabing may agreement, ang ibig sabihin doon ni Roque, agreement with Xi Jinping na payagan yung tubig at pagkain. Pero yung sinabi nyong gentleman's agreement, wala. Lalaki sa lalaki ang ibig sabihin doon ni Roque. Kasi naman itong si Roque nagsalita pa kasi nalilito na tuloy lahat Okay? Sa explanation rin naman ni Panelo, yung status quo ang ating sundin. Dahil noon pa, yan naman talaga ang status dyan na disputed yan. Okay? Nanalo nga tayo pero hindi nila yan tinatanggap. Hindi nila yan kinikilala. Nag-claim tayo, nag-claim sila. So, hayaan natin yan. Hindi mo na tayo mag-away dyan. Pag-usapan natin yun ang ating ang pwede nating magkasundo tayo. Okay? So, ikaw, Mr. President,
naniniwala kang merong secret agreement pero hindi mo alam kung ano. Paano yan? Why was it kept secret? Why is it kept secret? Kasi wala naman talagang sikreto eh. That's these are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers. Imagine that one. Sabi mo, simple question, pero you find it difficult. So difficult pala. Akala ko ba bright ka, Mr. President? Simple question, pero para sa inyo, very difficult. Kasi, nililito mo ang sarili mo. For them. Pero hindi pa direktang masabi ng Pangulo kung may pananagutan si Duterte sa batas. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Should there... Di ba? There is no evidence of any agreement. Di ba? Siya na mismo ang nagsabi niyan. Sabi niya, naniniwala ako na may gentleman's agreement. Ngayon naman, sinabi niya, there is no evidence of legal agreement. Ano ba talaga, Mr. President? Nahuhuli ka tuloy. Di ba? Mr. President, Ma'am Villamor, hello po. Yung ating isang moderator present. Kanina sabi mo, naniniwala ka na merong gentleman's agreement kaya gusto mo nang paimbestigahan. Naniniwala ka kasi, di ba? Naniniwala ka. Ngayon, ikaw rin mismo ang nagsagot sa inyong mga katanungan. Sabi mo dito na there is no evidence of any agreement. Ay, nahuhuli ang itong presidenteng ito, talagang you put fire on a certain issue para marami ang magalit kay Duterte. Pero kaming mga vloggers, mahuhuli at mahuhuli ka sa mga galawan mo. Wag kami, Mr. President, dahil magaling tong mag-analyze. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. There is no evidence of any agreement. Ayan, nasagot mo na ang tanong mo. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. Sabi niya, rescinding raw niya. Now, ano bang ibig sabihin ng rescinding? Kung ano raw yung pinag-agree, in-stop niya. Yan ang ibig sabihin dyan. So, meaning to say, nung panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, yung status quo dyan, walang gagalaw. Walang gagalaw dyan sa area na yan. Ngayon, because you are rescinding it, no? Paano ka magre-rescind, Mr. President, na hindi nga nag-i-exist yung agreement na sinabi mo? Anong i-rescind mo? Para ka lang nagsabi na gusto kong i-turn off ang lights. Turn off the lights. Sabihin ka ng katulong mo, sir, paano namin i-turn off itong lights na walang suga? Walang lights, sir. Di ba? Now I'm rescinding it. Anong i-resend mo? Sabi mo, there is no agreement. Ikaw na mismo ang nagsabi, ha? There is no evidence of an agreement. And now, I am resending it. Anong i-resend mo na wala ngang agreement? Anong i-resend mo? Alam mo, Mr. President, nakakatawa ka talaga, di ba? Let me clear, para maunawaan dito sa aking mga audience. Sabi niya, naniniwala ako na merong agreement ang kampo ni Duterte sa China. Meron daw gentleman's agreement, secret agreement. Yan ang sabi niya. Pagkatapos ng mga ilang minuto sa kanyang interview, sabi niya, there is no such evidence of any agreement. Pagkatapos doon, sinabi niya,
Now, I am rescinding it. Meaning, kung ano yung magiging agreement daw, gusto niyang tapusin yon, putulin yung agreement. Now, ang tanong ko sa iyo, Mr. President, anong puputulin mo? Na ikaw na mismo ang nagsabi na there is no such evidence of an agreement. Paki-turn off the lights, please. Sir, walang lights. Saan namin ito turn off? Ay, naku, itong presidenteng ito, nakakalito ka. Ikaw yung daming palusot, hindi si Duterte? Iginiit naman ng Pangulo na walang pinatatamaan ang katatapos lang na Trilateral Leader Summit niya kasama sina US President Joe Biden Sabi ni MJ Sanchez, nalilito na siya. Tama, nalilito na nga siya. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ipinaliwanag din ni Marcos na pwede lamang gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung magkaroon ng casualty na Pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Sabi niya dito na yung treaty with the, America, gagamitin lang yun kung meron na raw mga masyusyutay na mga Pilipino, masasaktan. Masyusyutay talaga, casualty yung sinabi eh. So, ibig mo bang sabihin, Mr. President, maghihintay pa tayo na merong masyusyutay dyan, saka natin lulusubin? Alam mo, Mr. President, masama yan. Alam nyo kung, let me give you an advice, Mr. President, ha? Kahit ordinaryong mamamayan lang ako. Sabihin mo sa Amerika na magpadala sila ng barko doon sa Ayungin Shoal o sa West Philippine Sea. Kung sa ganon, maiiwasan ang gulo doon dahil nakabantay yung mga barko ng mga Amerika. Yun ang gawin dapat. Iiwasan natin yung gulo, Mr. President. Okay? Yun ang mas mabuti. Magpadala sila. Kung itong Amerika, kung tunay silang tutulong sa atin sa Pilipinas, sila mismo ang mangunguna na iwasan ang gulo dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Logic. Laliman nyo ang isip nyo. Laliman nyo ang isip. Huwag kayong mag-analyze dyan lang sa ibabaw, ha? Laliman nyo ang isip nyo. Kung ang Amerika talagang tutulong sa bansang Pilipinas, hindi niya hahayaan na ang mga Pilipinong sundalo masasaktan. Hindi niya hahayaan ang Pilipinas na madihado sa bakbakan ng China. O will be put into a situation na tayo ay magaya ng Ukraine kung talagang may puso ang Amerika sa atin. Ha? Laliman nyo ang isip nyo. Ang dapat gawin ng Amerika, dahil mahal namin kayo, ayaw namin kayong masaktan dahil treaty tayo, di ba? Magpadala kami ng mga barko dyan na magbantay dyan sa West Philippine Sea para maiiwasan natin ang tensyon at gulo ng kung anong gagawin ng China. Diba? Ganun sana, ganun dapat. Saka lang ba sila lulusob itong Amerika kung meron ng mga nasyusyutay na mga sundalo? Ganyan ba ang gusto natin? Hindi. So try to think of it, Mr. President. Yung ginagawa mo ngayong strategy, try to think it again, all over again. Dahil itong matter na ito, delicate ito. Ha? Kayong mga sundalo ng Pilipinas, at itong mga kapulisan natin, take good care of the taong bayan. Ang importante ang taong bayan. Second na lang yung ating mga government officials. Ang uunahin natin yung taong bayan. Seguridad ng taong bayan na hindi tayo makipagbakbakan sa China. Wala tayong kakayanan. Wala tayong kakayanan. Sa totoo lang. The treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military.
Well, as long as they have actually caused casualties and it has killed the servicemen, then that whatever their designations are, whether they're merchant marine or Kaya nga, Mr. President, maghihintay ka pa bang magkaganyan? Oh, maghihintay ka bang may casualties pa bago tutulong ang Amerika? Bago tayo lulusob? Hindi na natin hihintayin yan. Kagaya rin nila ng magpa-doktor ka, di ba? Kung meron kang sakit, papayuhan ka ng doktor. O, ito yung mga gagawin mong bagay para hindi ka makalagnat. O, di ba? Hindi sasabihin ng doktor na balik ka lang dito kapag malapit ka ng mamatay. Walang doktor na ganyan, Mr. President. Ha? Nagpa-check up ka sa doktor. O, sabi ng doktor, oh, 'di ba? Walang doktor na ganito. Halika, ikaw nang susunod. Magpa-doktor ka, anong feeling mo ngayon? Sabi mo, Dok, meron akong masama yung masama yung aking pakiramdam, Dok. Sabi ng doktor, balik ka na lang dito kapag malapit ka ng mamatay, ha? Tapos diyan kita bigyan kita ng gamot kung anong walang doktor na ganyan. Kung pupunta ka doon sa hospital, sabi mo, Dok, I'm not feeling well, Dok. Sige, ano ba yung pakiramdam mo? Sakit ba yung lalamunan mo? Sakit nyo ba ang tiyan? Sige, i-check up natin. Meron ka bang sakit sa likod? O i-x-ray natin, ganun. O ito yung mga preventive na mga gagawin mo. Ito yung inumin mo to prevent this na mga sakit-sakit. Ganun sana. You are the chief architect, Mr. President. Gawin mo sana ang mga bagay to prevent tension in the West Philippine Sea, Mr. President. Utak, Mr. President. or Coast Guard or actual gray vessels or Navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Sa issue naman ng International Criminal Court, sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang posibleng arrest Ito naman, palakpakpakan, pinupuri ko si Presidente Bongbong Marcos dito kasi consistent siya. Okay? Kasi alam ko naman kapag hindi siya consistent dito sa ICC na ito, na nalilink ngayon kay President Duterte, masisira siya ka ng mga binitawang salita, di ba? So, dito pa lang, dapat sana ganyan ka, Mr. President. Pinupuri ka namin dito sa ICC. Yan ang tama. Yung kung ano yung sinabi mo noon, dapat mga ilang taon, ilang months, kaagad? The same, consistent. Yung iba mong mga statement, President, pabago-bago Doon kami nabudol Doon kami nawindang sa mga ginagawa mo. Pero dito sa ICC, Mr. President, palakpakan ka namin. Tama ka. Tama yung ginagawa mo tungkol dito sa ICC. Your stand remain and consistent ka dito. Okay? Tama. A foreign power. Sa issue naman ng International Criminal Court, sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang posibleng arrest warrant nito kay Duterte. Giit niya, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send. Correct. Tama si Presidente Bongbong Marcos yan. Tama. Very good, Mr. President. To us. So that's a no. That's a no. Sa isang prayer rally sa Davao nitong linggo, nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? It's complicated. It's complicated. Pero kinausap na rin naman daw niya si VP Sara tungkol sa nangyayaring bangayan. Are you all right now? You're in the middle of all of this. And she says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work. Nagbabalita mo. Actually, pati itong si Presidente Marcos ngayon, nahihirapan rin. Pati si VP Sara nahihirapan rin. Kasi yung tatay niya at yung Presidente ng Pilipinas, which is yung running mate niya, may alitan, nag-aaway na.
Sinabi ni PBBM, sabi niya kay VP Sara, are you comfortable na nag-aaway kami ng tatay mo? Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Ang sagot naman ni VP Sara, sabi niya, I don't wanna talk about it, Mr. President. I just want to work. Ayan, palakpakan VP Sara. Yan ang tunay. Hindi nangingialam si VP Sara sa away ng kanyang tatay at itong si PBBM. Okay? Hindi siya nangingialam kasi alam niya na kapag mangingialam siya, ang apektado dito, taong bayan na naman, magkagulo. Diba? Pero itong mga tanso vloggers na ito, itong si Mike Abe at itong si Coach Jarrett, pilit nilang gustong ipa-impeach itong si VP Sara. Pilit nilang pag-awayin itong si PBBM at si VP Sara. Paano yan? Kayo ba talaga ang tunay na tutulong sa ating bayan? Coach Jarrett at Mike Abe? Kasi nga ako na vlogger pinupuri ko nga si PBBM. Alam kong hindi na ako vlogger ni PBBM pero pinupuri ko pa rin yung mga magagandang consistent na mga ginagawa ni PBBM. Dapat ganyan rin sana kayong mga tanso vloggers. Ilalahad natin kung ano yung magiging katotohanan, ano yung magiging kalabasan, yun lang. Huwag natin idikdik, idiin sa ating mga viewers, sa ating mga audience, na you will create fire na para masiraan ang mga Duterte. Di ba? O gusto nyong, kasi ayaw nyo kay VP Sara, gusto nyong dikdikan ng kung ano-anong storya sa mga vlogs niyo para lang masiraan si VP Sara. Hindi ganyan. Tayo dito as a vlogger, be responsible kung ano yung mga sinasabi ninyo. Di ba? Kung ano lang yung mga ibinabalita, magre-react tayo sa katotohanan. Kung hindi natin nagugustuhan yung balita, isasabihin natin. Kung nagugustuhan naman natin, kahit kalaban ni Duterte, pupurihin natin. So thank you, Mr. President, na consistent yung ICC mo na stand. Okay? Sana patuloy ang ganyang mga sinasabi mo, Mr. President, na you are consistent sa mga pinanindigan mo. Yung bang kung may prinsipyo ka, hindi pabago-bago yung prinsipyo mo. Because what you believe is true, sa iyong values, yun na yun. Wag nang pabago-bago. Do not, sabi nga nila, no? Do not please everyone dahil lang sa kagustuhan nila. Okay? Do not please on someone dahil lang sa kagustuhan niya. But what you think is correct, what you think is true, dun lang tayo. Kaya nga, dito sa akin sa Donmar TV, lagi ko yung sinasabi dito na meron ditong mga nanonood na parang ayaw nila yung aking argumento. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.